Kakalat mga tao, tangi nasa isip kung magkano pang regalo. Oras na isulat mo ang gustong pagbabago, ipaglaban ng mangyari, matupad ang mga plano. Tapos ng umaga, lumipas ang tanghali, sa oras ng hapunan, tumungo na ang buwan. Inspirasyon ng basketballista, rapper at artist na si Mike Swift para dumayo sa iba't ibang lugar at magbigay ng munting regalo. Naging sikat si Mike Swift dahil sa pag-makeover ng mga basketball court sa bansa. Sa katunayan, isa sa kanyang mga gawa, binisita pa ni LeBron James. Ang court ay simbolo na pag-asa, simbolo ng pangarap, at pwede rin ito maging simbolo ng bayanihan. Habang gigil sila sa brut-brut-pow, eto chill lang nakapisay. Habang gigil sila sa brut-brut-pow, eto chill lang nakapisay. Nakapisay, 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 nakapisay. Habang gigil sila sa brut-brut-pow, eto chill lang nakapisay. All right. Check it out, man. What up, loved ones? What it do? Spotty Young right here. You know where I'm from. Thanks for tuning in. And if you're into real shit only, watch this live stream with big bro Mike Swift right here. Shit, you know what I mean? And we got Spotty Dirt. You know what I'm talking about? Yeah. Kamusta mga pare? Unang-una, para maayos ang lahat, yung microphone muna. Yep. Okay, Check, mic check. Yeah. Narinig niyo ba kami? Live ba tayo ngayon? Yes. Oh shit. Pwede ba share ko na yung sa page ko para napapanood kayo lang ngayon. Ayan. Please comment po sa aming microphone, sa aming audio, if it's loud and clear. Yes, Let's sir. go. Bring him in. Paki-share po. Malinaw ba? Rinig? Malinaw ba ang umaga? Let's go. Yeah. So, Okay, rinig. Malakas. okay. Nice. Shoutout kay Michael Matter, syempre. So, sa mga hindi po nakakaalam, we got a real live OG, hindi OG-han lang. Real live OG in the hip-hop game. What's up, In the everybody? hip-hop game, man. You know what I'm talking about, man. The one and only. The late bloomer. The veteran rookie. Yeah. Kumusta po? Paano ba ito hanapin natin dito sa akin? Share. Mike Swift. Pare, kwento mo nga pala nung early 2000s, nasa airport kayo. And then Mike Swift is coming down from the United States. Sa Tuesday Of America to the Philippines. Sabi na uuwi si Mike Swift darating ng Pilipinas. So, sama si Jehan niya. First time ni Jehan lumapag dito sa Pilipinas. Naidala kami mga placards. Mga malalaking mga nakasulat, welcome Mike Swift. Sa lubong parang hero. Heroes welcome kay Mike Swift noon. Naalala ko si Jehan, unang-unang hindi ko makakalimutan kay Jehan sa mansion kila Kane. Yes. Si Jehan nagpagaw ng pera, dollars. Yes. Talagang gumagapang yung mga kukuha. Si Badang, naalala ko nung talaga sumsub pa eh. Pagkakuha ng dollars, kuha ni Jehan yung nakalagay eh. Naalala ko, totoo eh. Pahiya din ako nung gago ka, Jehan. Mo, kumbaga nagkagulo lahat eh, Jehan. Meron kasi si Jehan na promotional, parang pang-promote nung movement niya. Nagawa siya ng fake dollars. Pero fake siya. Mukha niyang nakalagay sa gitna. Pero mukha siyang tunay. Hindi naman siya ganong same size, pero almost. So mukha siyang tunay. So nung pinamigay niya from the airport, nagwala yung lahat, kagaya ng sabi niya. Yung iba, nasa na. Sugatan na yung tuhod yata. Tapos, nung nakita nila, mukha lang ni Jehan na may cellphone. Nalamit sa yung story. Pa rin, may tumawag minsan kasi nandun ang cellphone number ni Jehan eh. Minsan may nagre-reklamo. Ginamit daw sa Chinese restaurant. So, tumawag, ginamit, pinanggastos. Kay Jehan naman, hindi niya kasalanan, di ba? Parang hindi.
may gumastos ng kanyang, promotional na pera, mukha niya yung nadoon. Yun yung Anyway. nakakala kong Yeah, that's pagsundo ko kay Mike Chip noon. 2000. makikita mo yun sa mga DVD projects namin. Yung one day, I'm gonna pull out the footage of that day right there. Yeah. Nung lumapag kami. So, yun yung standard, guys, ha? Pag kayo feel American rapper and you're going here to the Philippines, Heroes kailangan heroes welcome. Ng mga legit na mga rappers din. Pero, bago lahat yun, parang gusto ko lang din malaman na kung noon, ilan taon ka na punta sa US, kaya man? Ano ako 9 years old. 9 years old. Diretso, Brooklyn na yun. Brooklyn na. Shout out to Brooklyn. Yeah. Siyempre, ano yun, 9 years old, hip-hop na din talaga dun. Yung culture dun, di ba? Yeah. Culture shock yan. Yes. Pagdating mo na Amerika, may ice, may snow ka agad. Or malamig na agad. Malamig na agad. Were you expecting like white people and shit? Like how I was expecting it from the movies? I was expecting mga Amerikano, syempre. Pero pag na-down ka na, ang lalaki ng mga tao dito. Oo, lalaki. Tapos parang na brainwash na rin kami na nakakatakot yung mga itim, yung mga you know what I'm saying? It kind of like was just teaching us. I'm not saying like, you know, already like some type of stereotypes and kind of lightly racist, you know what I mean? In a way, growing up, because in a way, you're already judging people by, pag ganito, masamang tao, pag ganito. So that was my initial learnings. Like at the beginning, I was scared kasi tinakot kami na pag ganitong itsura, masamang tao. So pag yung iniiwan kami sa bahay na kami lang mag-isa, may kakatok, tapos titingin ko sa labas, agad, parang baka na agad. Nakakatakot agad ang pakiramdam, hindi yung welcoming na, hindi kagaya sa Pilipinas na lahat tayo Pinoy dito. Sa pagmulat ko, madami na rin akong experience kahit sa ganong edad, pagpunta ko doon, madami na rin akong pwedeng sabihin na nakita na nga ako ng pera sa sabungan sa murang edad dito. So, yung pagpunta ko pa sa Amerika, nadagdagan pa lalo ng kung ano-anong wisdom na pwedeng matutunan doon. Like, and you say hip-hop, that's automatic, bro. Like, New York is the mecca for hip-hop and basketball and fashion and a whole lot of things that trend in the world. So ako, swerte, blessed na doon ako napadpad. Pero minsan nakala nila, hindi naman automatic na dahil na doon ako napadpad na, Pinoy ka na, sa New York ka, hip-hop ka na. Hindi. Ano rin siya, subculture. Pag hindi mo siya nahiligan, hindi mo rin siya makikita. Kailangan mo rin siyang pasukin, puntahan, underground. You have to go find where it's at. It's not like a well-accepted thing in the masses doon nung una kong lapag. May mga graffiti pa sa trend. Paano mo naisipan na pasukin yung hip-hop culture doon? Kasi may mga rock naman mga punk rock, mga iba-iba. Ano yung pumasok? Dahil sa Pilipinas, nag-breakdance na ako. Nag-b-boy na ako sa Leaf. Nanalo pa ako sa Lasal. Wow. Nanalo pa ako, ang kalaban ko mga high school kids nung ako'y bata pa. Like, sinali ako ng pinsan ko sa Compy. Na hindi ko alam. Tapos, Susan. Yun na talaga. Matagal na yun. So, yun yung origins ko. Pagdating ko sa Amerika, basketball at saka yung hip-hop side. Pero hindi na masyado uso yung breakdance nung nasa Amerika na ako . Kumbaga yung una kong lapag, muna ko nakasama ay mga Pinoy muna. Pinoy, mga nag-iingleserong Pinoy. Madami din, kumbaga sa LA, maraming Pinoy. Sa Brooklyn, marami din Pinoy doon.
hindi mo makukumpara na kasing dami lang sa West Coast, sa California o sa Bay Area. Sobrang dami doon kumpara. Kumbaga ang hip-hop sa New York na Pinoy, kahit hanggang ngayon, baka itong kalahati lang nitong natin wala, para ka lang nasa mas marami pang hip-hop ng Batangas. Sa Pinoy, Pinoy, hindi masyado maraming Pinoy sa Queens. Meron sa Jersey, kung nasaan ako naroon, may mga Pinoy community, may Filipino store, may ano. So, meron din, may makita, pero hindi kagaya sa West Coast. Tsaka sobrang dami sa West Coast. Nung habang lumalaki ka doon, kamusta naman yung magayang trato nila sa mga Pinoy doon? Noon. Naka-experience ka ba ng discrimination? Yeah, all the time, you know. That shit goes on till today. That goes every day. It's just, you have social media today, plus at the same time back then you didn't have, so you were not able to tell people, but every day. Ba't may gano'n, no? Bakit may I think it's just, what do you think? They've been brainwashed into thinking that their Superior. race are superior than the others and shit. Yeah, that's one. That's just people bullying people too. You know, mas maliit ka, kaya ka nilang parang kahit minsan ako, freshman ako sa Lincoln High School. Nung na-corner ako sa staircase, madami, ang lalaki, dambuhalang mga negro. Wala, na pagdukal-dukal na naman ang aking bulsa, nakuha na sa pero. Para you gotta be like, it is your day. You know what I mean? Experience din. Ano pa? Yes, stuff like that. I mean, I go through a lot of discrimination. We had to go through all of that. Being Asian, we're ching chong chinks. We're like we're not even looked at as Filipinos. We're all Chinese to them. You know what I'm saying? Like, Koreano ka man, Japanese ka man, Vietnamese ka man, Cambodian. We're all Chinese to certain races. Kaya dito lang yun taga Tondo ko, taga Cavite ako, taga Iloilo ko. Dito lang yun Pagkatingin doon lahat yung chink. Yeah, Chinese exactly. Kahit na ibang race. But yeah. So we do. You get that, man. But you know what? I think people in general are all racist on the low wherever you go. If you really nitpick at it, right? Yeah. So that it's hard to. People can't even make jokes nowadays, really. But someone like me, I look past race. Honestly, I just look. If you bleed green, green. You're alien. If you bleed, you're rich. You bleed green. If you bleed red, we the same. Like so I don't even like. I feel you on your 116. You Pinoy pride. I'm all about that. But I feel like I it's just when we do that, sometimes some people take it wrong as if we don't mess with other races when we're just putting ours on top. So it's like, I stay away from that argument where I'm just really, it's one love, bro. You know what I'm saying? It's energy, people's energy. I go by that. Speaking of sa New York, yung gang culture doon, madami din talaga doon. Ngayon, madami na. Pero nung kinalakihan ko, hindi pa masyado talamak sa jail. Sa loob lang ng kulungan, nanggagaling, nahuhulma yung gang culture na umaapaw palabas, I believe. You know what I'm saying? Because I ain't really grow up seeing a lot of Bloods, Crips in New York. No, there's like Nietas, Latin Kings. There's people, that I was more accustomed to when people speak of gangs and coming out. But I never came. It's more like he's from 4th Street, he's from 2nd Street, he's from 23rd. Yeah, he's from this block. He never got pressured into jumping into join our gang, street gang. You never got pressured I get that more here in the Philippines than I do when I'm out in America. I don't get that. I don't. New York don't really have. And but my era, it wasn't really about those kind of. It wasn't gang kind of situations. That came later about. Like now, I was in the Philippines all those years, 2004 till now. Mula ng 2004 hanggang ngayon, parang
nakaligtaan ko na yung ano doon. minsan lang sumusulpot-sulpot, nakita ko yung growth ng kanila, yung drill music, kung paano mabuton, kung paano, you know what I mean, like the gang culture now there is talamak, parang sa Pilipinas din, parang ganun din, ganun yung vibe. So iba yung culture talaga ng East sa West din talaga, no? Yep. Yeah, and also the generation din iba rin, di ba? Yep. Kasi we're like on the younger generation. Yep. Sure. You're like the OG generation. Yeah, yeah. Diba? You can say Pero that. yung sa pag-rap, anong edad ka nakapasok doon? Yung eto, gagawin ko na to. Dito na ako, napapasama na ako. Ano si Puting Kalabaw, 1993, bumili yan ng microphone sa amin. Pero nung panahong yun, yung mga kaibigan ko, 1995 may plaka na nakalat na professional sa buong mundo. Kumbaga, same as MF Doom, ganyan. Kami na Jayhan, mga best friends namin yon. So si Jayhan, dahil mahilig ding mag-rap, bumili siya ng microphone, si Puting Kalabaw, if you don't know. Sa pagbili niya ng mic, lahat ng hindi marunong sa amin, kasi may mga kaibigan nga kami, mga professional na magagaling, kasama din na Mos Def, kasama din na nasa kanta, nagtutur na. Shouts to We Be Foolish, Ken Boogaloo, Yeshua the Poet, you know what I'm saying? So, ngayon, kami na Jayhan, big fan, we start rapping for fun. Doon ko na-testing na, ang saya pala nito. Gawa ng kanta. So maraming demo, unreleased na kalokohan na kanta, nakatabi lang kami sa mga cassettes. So that's why I started messing with rapping. But dahil nga nahihiya pa ako, hindi kami ganun kagaling, ayaw ko na rin pumasok sa eskwelahan. 1998, nag-umpisa ako ng record company kasama si Yeshua the Poet, which is label mates ni MF Doom sa Fondulum Records. May alam na siya sa music industry. Nagtutour na siya. Sabi ko, yes. How do we start a label? How did you put out that vinyl? Gawin na rin natin. Sa Sabado, ano bang kailangan natin? O sige, 3 tayo. Tigwa 1.5 tayo. $1,500 sa Sabado. Kaya na natin mag-umpisa niyan. Okay. Ako ang pinaka-lead, ako yung hasing-hasi. Sabihin natin, Lunes to. Sa Sabado, kita-kita tayo. Mag-uumpisa tayo ng ating record company para magawa natin yan. Makalabas tayo ng music nila, ng mga friends namin. We Be Foolish. Si Yesh lang yung may alam eh. Yes, papartneran kita. Colombiano yun. Yung isa Puerto Rican. Yung isa ko kapartner si Pocho. Alright? Sabado. Bago pa mag-Sabado, sila, hinanda na nila ang 1.5 nila. Akong hasing-hasi, wala pa. Ako yung hasing-hasi. Push ng push, no? You know what I'm saying? But you know, I gotta do it. That's the thing with me. If I say it, I gotta find the way to live it. And say, because then otherwise nobody listens to your ass. I did it. I came up with mine. I found a way. Pahiram ng konti. Meron ako konti. Benta ng konti. Meron na. Bang. I was young, bro. You know what I'm saying? So to have a record label to understand how that works, mahabang proseso yon. Yung 4-5 na yon na amin na pag-abag-abag, naging plaka na na-drop namin sa Fat Beats. Tapos, bago pa namin nakuha yung kita ng tubo nung na-sold out, 3 months pa. Kumbaga sa re-up, ang tagal, re-up. Kulang pa. So kami, naiwan na kami ng panahon ng teknolohiya bago kami nakaapak. Kung hindi, sino yung mga kasabayan namin? Sina LP at Big Mike, which is Run the Jewels, which just won a Grammy. Yun yung mga kasabayan, you know what I'm saying? Yung mga kasabayan ko na, I'm just this close to making big deals happen for my label and my crew. But we always just late. We're always like that. Kung 12 ang kailangan, kami yung pang 13. Kung malapit na. So lagi na lang ako sa malapit na pagdating sa music industry. Pero natutunan ko, kahit hindi kami kilala, nakita kami at nagtutur ako. Tapos hilig ko to. Tapos walang may hawak sa akin. May sariling alo. Tapos inaalagaan ko artist. Kumbaga yung mga best friends ko, kumbaga natutunan ko na
ako yung financier ng mga kaibigan ko eh. Kumbaga, natutunan, puwersahan ako maging manager o matutunan. Sige, ako na magdadrive, magtutur tayo. Sige, ako nang bahala magbantay ng tindahan. Sige, aralin natin yan. Sige, ako nang tapos sa likod ng lahat, itinuro ko si Subcon, si Jedi Son of Spock, si Ace Lover, si We Be Foolish, and other guests in many places. Half of America, a little of Canada. So marami ka talagang mapipick up doon sa pagtuturo mo sa ganun. Okay, anong taon yun? 2001, 2025 na ngayon. So noon pa nakaka-sell out na ako ng merch. Kung maaalala nyo sa Pilipinas, ako din naman yung unang nag-introduce ng magbenta ng CD kung saan-saan, DVD kung saan-saan, meet up sa tickets. Just to remind folks, you know what I'm saying? Sa mga nanonood. Just to remind everybody yung mga umpisa ng mga ganyan-ganyan. Para sa akin sa bilang rapper, sa mga nanonood, ako tingin ko kay Mike Swift talaga noon nung bata, parang dreamer and doer. Kumbaga yung mga imposible noon, yung mga tulad ng mga Get 50 For Me, To The Billboard, kumbaga yung mga makikita mo na pwede pala to. Kumbaga, sabihin mong kinagalitan pa ng iba eh, yung mga pangarap kong malaki. Hindi magawa, hindi man talaga matagos, pero may idea na tatanim na pwedeng gawin yun. Pwede yun. Ayun yung nakita ko kay Mike noon nung kabataan kong nanonood ako sa kanila na. So, tsaka nagawa ko yun. Tsaka nagawa. Hindi sabi na pwede pala mangyari. Hindi, nangyari siya. Nangyari. 50-50, di ba? Well, except for those, but those are ongoing. Those are obvious impossible plans. Pero, di ba, yung tanin na pwede yun. Kung baga may posible. Mga dreamer, di ba naman pag sinabi mong dream, makukuha mo agad eh. Sa madaling salita, sinasabi nyo, siya ang nagpauso dito ng fucking hustling and shit. Well, I don't want to say that, but on the independent scale, matagal na ako nagbebenta ng plaka, CDs, t-shirt, ID lace, notebook, kung ano-ano man na tinatawanan pa noon ng iba, yun na rin ang gawaan nila ngayon. So my point there is, long time ago, I've been selling out shirts in my tours in America, 1998 to 2001. So for me, hindi na bago, tsaka hindi naman din ako naghihingi ng, kumbaga, anong props na, ako na dyan, hindi na nagsunod ang lahat. We've been all independent artists, from Freddie Aguilar, shouts to him, and everyone else in the past had to live in these kind of ways, so independently sell our music to people. Pero pagdating sa pagbablog, pagbebenta ng mga bagay sa mga tiyanggi bago pa si Chubby umalis ng FUBU at maumpisahan yung mga Boss Balita movement, naroon na tayo, naglalako na tayo sa Greenbelt, sa Rockwell, sa Green Hills, hand to hand makikita nila ako nagbebenta ng CD ko, DVD ko, t-shirts ko, meet up ng ticket sa events ko, nagko-content na ako, first DVD magazine, you know what I'm saying? So, yung mga ganung bagay, alam mo ko, inintroduce ko siya sa madaming tao, na maraming malalaking tao na ngayon, ang iba milyonaryo na, pero yung pundasyon ng ganong pananakbo sa independent scene, I know where they got it from, and they don't never have to thank me for it. Dreamer and a doer. Real definition of a go-getter though. Dahil pinagdaanan, dami ginawa nito eh. Sobra, dami mga sinubok nito. May Araneta Dreams, Tenement, baga paano mo ayusin itong mga to. LeBron, Ice Cube right now, hold 300 of our NFTs. I don't want to disclose the project that I whispered to you kung sino mga parating, nakausap ko na ngayon. Tapos lahat sila pending, lahat sila closing in. So yung iba, si Mike nagpa-picture lang kay Ice Cube, may mga ganong hirit pa, may mga nakita ko ng banggitin ng pangalan, mga kupal kayo, pero pag ako nag-aalit, you know, I don't like shit like that, because we over here putting in mad work to benefit a community. Like, I'm over here doing mad work to do movies that benefit the community. That's the NFT project I have. So when people say little things that kind of like, you don't even know the effort para maabot to, para sabihin na ganyan lang, siguro darating din ang panahon na hindi siya ganun kadali eh. Hindi naman siya madali eh. Pero nandun siya,
nakatanim siya. Yeah, everybody's just waiting if it's real or not. Yeah, Diba? you know, some of them are helping. Thank you for those who are helping, but those are waiting. Thank you too. You see it coming. Yeah. Tapos, sa ano pala kaya, Mike, sino pala influence mo noon nung sa pag-rap? Yung talagang Sa akin, siguro si Eminem, Nas, Jay-Z, a lot of underground people. My group, We Be Foolish from Brighton Beach, Brooklyn. Fuck Your Life from Coney Island. You know, like Nems and them, you know, Bing Bong, he's famous now. So that's so dope. Like yung mga kasabayan ko, nakakakita ng malaking ilaw. May mga kanta rin akong kasama sila ngayon. So I'm influenced by my surroundings. I'm influenced by, depende, man. Buhay, sa kanta, hindi lang naman. Sa rappers, you could say, you know, people that is nice. Jadakiss, Biggie Smalls, you know, but like Nas was heavy on my playlist growing up. Common, Black Thought of the Roots, Tribe Called Quest, Common. Madami, lahat. Minusog ko lahat yan, kahit yung mga hindi nakilalang tao na hindi niya na malalaman kung sino sa mga independent vinyl records nang galing. Hero, you know, people that could rhyme. Meron pa siya, may pero pa napanood yung si Proof, no? Kasama niyo din sila Jehan, no? Yes. Si Jehan, tinatawagan ni Bazaar from D12 pag napunta sa Brooklyn. So si Jehan, dinala sina Iron Solomon, yung mga tropa, dinala niya sa Detroit para mag-battle. Kaya wag niyong bonjingin din si Jehan na puting kalabaw na Jimmy Santos lang. Jehan is a Brooklyn hip-hop independent hero. Like everybody's actually wants him to be back in New York. Bakit ko siya dinala sa dito? Kung nasa New York siya, malaking tao na siya. Kahit yung tinatanong sa akin yung si Little Fame from Mash Out Posse, the one that sings Annie up, yap that fool, Annie up, kidnap that fool. Like, you know, he's like, yo, if Jehan was ready, he'd be famous. I'll be feeling bad na. Tapos dito, ginaganyan-ganyan lang ng mga tao paminsan-minsan, hindi napapasalamatan. Kung papasalamatan din nila ako sa sunugan, konektado, at kung ano man na itulong ko sa hip-hop dito, isabay at idamay na din nila si Jehan. Shout out to Puting Kalabaw. Puting Kalabaw. You know, kami nag-gangsta. That's right. Like all the footage she got that I'm looking at, without them, they're not gonna know some of y'all. And ours and a lot of real hip-hop history. Tsaka marami diyang poser. Look out for the posers just posting about Pinoy hip-hop as if naroon sila noon. Wala sila noon. Di ko sila nakita noon. Hindi ba natin pa sabihin yung mga poser na yan? Kuya Mike? Alam na nila sa sarili siguro nila. Yeah, alam na nila. Sorry, hindi ko alam. Kasi kung alam ko, sabihin ko na. Yung mga nagmamalaki na ganito. Wala naman tira ng mga panahon. Na talaga. So, minsan quiet din lang tayo. Ayaw kung bumalik pa yung nonsense or negative. Hindi na talaga sila maalusot sa mga tunay. Oo. Lagi ko sinasabi yun. Pag hinarap mo yung artista sa totoong tao, eventually, may expose na artista lang yung nag-artista. Kasi kaharapin yung totoong tao eh. Pero kung sila lang, sila na lang yun. Sila, pero di sila lulusot. Sila yan, ginagawa nila. Okay lang. Masarap din kasi magpaalala yan. Minsan, parang ang daming binuhos na energy, panahon, pera, pawis, dugo. Alam mo yun? Panindigan. Yeah, alam mo yun, yung kung hindi ako palaban na tao, matagal na akong nakalimutang kausapin ganito. Kumbaga, kung hindi tayo naging paitera at saka kung hindi tayo naniwala doon sa mga isinisigaw kong pangarap na tinatawanan at ang iba, inaalipusta pa. Hindi, you know what I mean? Buti na lang may self-belief. Buti na lang may self-confidence. Buti na lang may dugong lapu-lapu. At saka yung support system ng kahit iilan lang. It was enough. May inay, may kapatid, may girl, may best friend, at may ilang supporters. Wala, sa dalawang kamay kaya mong makonquer. Hindi naman yan din usapan sa sa pagiging sikat-sikat trending. Kumbaga yung experience, yung paggawa ng movement na marami mabubuksan na idea na pwede to. Yan talaga Kaya yung nakita namin ginawa kong poster na pag pinag-uusapan niyo yung Francis M. Andrew E. Glock 9, huwag niyo makakalimutan, Mike Swift Digoy.
May pinost ako na gano'n na, give flowers to the OGs talaga na, alam mo, nag-effort talaga bumuwas para sa movement dito sa hip-hop bago papasukin ngayon ng mga milyon-milyon pera to mga to. Oh. Ito mga sumugal noon na halos wala. Yeah. Gumawa na ng movement. Ito yung mga hindi alam ng mga tao. Yeah. Panong sukay talaga. Walang naniniwala. Kasi naalipos na yung hip-hop doon. Lit ng tingin. Sila yung mga gumagawa ng paraan. Matanong ko lang pala, Mike Swift, like, because you know, in America, it's a different culture, you know, everybody fucks with hip-hop, everybody loves hip-hop, you know. Pero here in Pinas, I'm sure there was a struggle on how hip-hop was coming along kasi it's like, for them, it's like, what the hell is this? You know, I mean, we know Beatles, we know everything else. Like, what is this? Rapping, this shit don't make sense. How did you guys infiltrated into the Philippine market? How did you guys push hip-hop in Philippines and made it cool to what it is right now? Because back then, wasn't like this, right? Muna, ano rin lang ako eh. Kumbaga, late din akong kasali. Salim pusa rin lang naman ako kasi 2004 ako bumalik eh. Wala naman akong kaalam-alam sa Pinoy rap, Pinoy hip-hop, kundi nakikita ko si Francis M sa television at meron ako mga konting musika na galing sa, kumbaga sa mga karaoke, naroon na ang Andrew at Francis M eh. So hindi mo na maiiwasan kung Pinoy ka na may ganun. Besides them, anong alam ko? Wala. I grew up in Brooklyn, New York. I'm over here. Walang social media. Walang ang alam ko lang sa kanila is sa pelikulang mapapanood ko or sa mga VCD na pwede mo pang mabili, which I had showed no interest until natutunan ko rin magsulat ng rap ng Tagalog. Nung nakapagsulat na ako ng isang Tagalog, unti-unti kung nakabuo din ng mixtape. Unti-unti kong in-apply yung natutunan ko sa tour ng mga artist ko sa label ko, in-apply ko sa sarili ko. Bakit? Ang tamad naman ng artist ko. Ang bagal naman ng artist ko. Ang hina naman ng loob ng artist ko. I mean, no disrespect to my best friends, but you know, they'll know, they'll agree with me that I came with a different level of fucking courage, speed, and commitment and determination. So ganun yung in-apply ko. Lahat ng natutunan ko sa tour na sinabi ko, ito magaling mag-acapella sa kanyang show. Believe ang tao. I-acapella ko rin yung part ko sa show ko. Kaya kayo dyan, ako din yung una na malimit na nagpe-perform na may acapella sa buong set bago pa nagsunugan, flip-top, rap battle na acapella. Alam nila yon. Sa lahat ng mga events, u-open ko yan, nag-acapella ako. Naban ako dito, nag-acapella ako. Naghiwa ako ng kamay sa stage, nag-acapella ako. Sinong kabattle ko? Kung sino mang kalaban ng hip-hop o ng lipunan. You feel me? So I've been battling a cappella before all this shit. So I guess on that note, abangan niyo ang battle ko sa August 16 sa Detroit kasi hindi rin nila pinapansin yung mga battles ko sa Amerika na malulupit dahil hindi ako tinutulungan ng mga kasamahan natin na kilala sa battle rap dito. Bakit? Huwag na akong tanungin. Itanungan na lang sila. Ang sunugan na dyan para sa inyo, pero ang iba sa inyo, wala dyan para sa mga taong nagtaguyod ng sunugan. Totoo yun. Pero, hindi yun dahilan para ako'y magmukmok dito o mag-complain. Ako, itinataguyod ko na umpisahan namin with pride, with fucking dignity, and with skills because I still carry sunugan with me wherever I go. You think magpapabaya ako pag lumaban ako sa Detroit? Sana hindi. Don't forget, man, August 16. It's just right around the corner. So they forget, like I got battles I don't, you know, people don't even watch. But no, it's not your fault. You know, it's my fault. You know what I mean? So now it's just like lahat ng salamat sa pag-imbita kasi na ipapalabas nyo yung eto, ewan ko kung alam nila yung may mga ganito tayong galaw. Mapanood pa rin nila talaga ito. Yeah. Pero sa kabila lahat ng mga pangyayari, mga ups and downs, yung mga talagang experience, good or bad, at the end of the day, peace pa rin talaga yung yung nangyari. Yes. Like, matitinding beat dati ni Mike sa hip-hop. Yes. Grabe din talaga. Pero good thing na isa nakita ko talaga yung peace nila ni Kuya Koy. Yeah, ni Kuya bro. That's my brother. Bago wala si Kuya Digoy. Yes.
Oh, they used to have beef or something? Talagang pinot beef to. Kumbaga, personalan talaga to. Yes. Bakit naman, bakit kayo pa nagkainggitan? Ano nangyari? Basta kung ano man yung nangyari, hindi natin alam. Yes, good. Pero Pero ito para sabihin nabura na yung mga si Mike Swift, memories nun. kumbaga sa mga rapper, si Mike Swift bilang rapper, isa to sa pinakamaraming naging kabif din dito. At hindi lang basta talk shit. Suntukan talaga Yung mga to. pag-gansan talaga. Oo. May suntukan to dati malaki. Kumbaga, ayaw nang pagkitin yung pangalan pero Tsaka pinakamaraming beses, no? Pero pinaka-peaceful. Oo. Kumbaga, may pinaglalaban lang, kaya lumalaban din talaga. Hindi, So, totoo sino yan. yung Pero nakikipagpugbugan, hindi lang yung puro... Totoo yan. Kaya ko explain kung bakit ko nakasuntukan yung mga yon na walang problema kahit hukayin pa naging pinakadahilan. Pero hindi na para sa gawin yon. You know, hindi ko sinasabing yung side nila wala din pinaglalaban pero at the end shake hands after manning up. That was also something that I probably wanted to preach back then. Ngayon, G right there, man. You know what I mean? Yeah, So, get that shot pagkatapos away. ng little physical, a little handshake at the end would be cool. It's not always the outcome, but that usually was something that I would prefer. Para wala nang hanging, okay na. You know what I'm saying? Everything is peaceful now. See, that's back in your generation, back in this generation. Kumbaga yung experience na. Facebook post. Ito, baka din talaga ito mga ito eh. Yeah. Nowadays, is a milk tea with a backpack shorts. Sinabi natin, lahat yun, pag na-experience talaga para mag-grow din talaga. Yes, sir. Yes, sir. Usa na ang peace. Emergency room. Usa na ang peace. Peace sign. Diba? Peace dati. Yes. Ano na nagtanda na talaga walang magandang mangyayari din talaga yung may mga nonsense na pangyayari. Part na lang siya ng paglago natin bilang... May mga tao ba tayo nanonood sa atin? Meron. Ito, dapat. Ang dami nag-comment sa atin, no? 57 live. Shout out to the 57 sa atin, no? people Meron pa watching dito sa atin. Lupet. So, 100 people to. Imagine 100 people nandiyan yun. Ang dami nila. Diba? Pa sa iba't ibang Isa dati na hindi ko makalimutan ng mga yung isa sa kanta mo, yung kay 50 Cent, yung malansa. Pinakalimutan ko na yan. Dami nagre-request nun eh. Ang dami nagre-request nun na wala. You made a remix on Wangsta. On my first mixtape. I never released my first mixtape. It was not on Spotify. But that introduced me to the game. That mixtape, Pinoy's Finest Mixtape, Volume 1, 2002. Francis M. goes on tour. Naipasa ko to. Nakilala ako. Nahukay niya yung history ko. In-invite, pinagtugtog niya yung mga kanta ko sa show niya. In-invite niya ako umuwi nung naging mainit yung pangalan ko sa street sa America. Not for the best reasons. Parang hinahanap ako. Too much street hustle. So, napauwi ako na hindi oras. Francis, hanggang sa yung mixtape na yun na naging representation. Kahit sina Looney, sina Ron, alam nila yung mixtape na yun kasi wala pa ako dito, binigay na ni Francis M sa kanila. Kung sino yung mga hawak ni Francis noon, nakatikim sila nung mixtape na yun, Picasso, Glock. So even Ron and Loon could spit parts of that mixtape. And I know that mixtape. Naalala ko ba yun? Batang ko. So, malansa. Kaya isa, paborito rin yun, yung siya ay lagi kong kasama. Napapanood ko lang dati sa MTV. Yes. Siya ay lagi kong kasama. Ang ganda nun. Yes. Bago ang kalendaryo, para sa akin, ayun ang kalendaryo noon. Yung siya ay lagi kong kasama. Dapat kinakanta namin ulit yun, sa Wish Bus or something. Kami ni Artstrong. Hey, Wish Bus, lagi kong kasama. Lagi kong kasama, Search nyo yun. Ganda yun. Darating din ang panahon na tayo magkakasama. Ganda na yun. Sa hirap at ginhawa. Pasok pa rin yun. Lagi kong kasama, Mike. Siya lagi kong kasama. Siya dati kong asawa. Ay, remix na pala yun. Iba na yun. Nanonood si Yuri Do. Nanonood. Shout out to Yuri Do. That's the future. Those are the guys that can rhyme their ass off. Local si nanonood sa atin. Tsaka yan yung mga seryoso sa craft ng pag-rap.
Ako, hindi rin, alam mo, hindi rin ako 100%. That's why I admire guys like Looney. Eurodope is one of those. Seryoso talaga sila. Siguro, ito na lang yung mga hindi ko 100%. Pero back then, talagang malamang. Pero alam mo, ako, may marketing ako, may DVD ako, nag-shoot ako ng kami. Hindi lang rap, ibig sabihin. Parang ang dami kong galamay na kailangang gawin. Yung rap na yung nagiging huli kong naaalagaan. Totoo yun, hanggang ngayon, rap na yung huli kong naaalagaan sa aking ginagawa. Bakit hanggang ngayon wala pa akong official music video? Come on, 20-30 years na sa game, wala pa yung aking kalendaryo. You know, I don't feel young as a rapper though, honestly. I feel like somebody that makes music is forever as long as you have a voice. It's not like basketball players na pag mahuna ng tuhod mo, hindi ka na makakapag-dunk, tatanggalin ka na sa NBA. Dito, kumanta ka ng isang maganda, hindi pumikit sila, kita ka pa rin. You know what I'm saying? Like, so for me, I have a lifetime chance of making music every day, to have a kalendaryo every day. Kung swertehin ka bukas, gawa ka ng kantang hit na pala next week. Di ba? Pwede yun. Malay mo, ito, hit pa to, yung lagi kong kasama. Hanggang ngayon, pasok pa rin talaga Oh yun. yeah, Georgie Porgy, guardiado mo ng Wish. Lagi kong kasama siya yung sa paborito ko talaga, Santa ni Thanks, Kuya Ter. At yung gusto ko lang din sabihin sa mga... Yung kanta natin ni Innocent One. Ang ganda nun, unti-unti. Ang hook pa natin nun, alam ko. Unti-unti. Si Josh Josh, mga hook natin dun. Oh, shit, Si Josh Josh pa yun. Josh Josh, Innocent One, Mike Swift. Mike Swift, third floor, Innocent One, Just Hush. Balikan niyo yan ngayon, ganda niyan. Lalo pag pupunta sa studio na ng 187. Babakbak talaga to. Ang iba nga doon, freestyle na freestyle lang Then restyle ko lang, verse ng mga mixtapes ng 187. Freestyle lang. Tsaka dinadayo ko sa Tayuman, sa Tondo, dinadayo. Taga saan ba ako? Taga Lipa, Batangas na napadpad sa New York. Kumbaga nasanay na sila na kaya kong pumunta sa bawat lugar na pag hindi ako nakarating, galit pa. Damn! Alam mo yun? So, but you know, sa akin, gusto ko lang sabihin, parang sa mga nanonood, baga, give the, yung, paano pa sa Tagalog to, yung parang give the flowers. Give the credit, give the flowers. Para habang buhay pa. Ano ba nakakalungkot din kasi, si Kuya, salamat po kung si Dikoy, diba, nawala na, baga parang gano'n na lang. Alam mo yung parang, para sa akin, tutuloy natin. Para sa akin, sa hip-hop culture, parang kulang yung, alam mo yung flowers pag-recognize kay Kuya Digoy. Sana ganoon din na habang buhay pa yung mga talagang nagtaguyod. Magpaparamdam natin yung ano mo yun? Bigay ko ng Gcash. Bigay ng Gcash. Gcash para magalaw. No, we gonna continue. I feel the same, Third. I feel like we gotta scream more Decoy. We gotta scream more Chubby, more Francis M. More yung mga nawala. Hindi sila makalimutan na mabilis, nakakalimutan mabilis tumakbo ang panahon at manatili ang respeto sa mga nauna. That's important, I believe. You know what I mean? Like, ako, ganun yung ugali ko. Since day one naman, binalikan ko rin yung mga nauna. So, maganda yung alam natin. Yung pinagdaanan ng mga nauna, mas ma-appreciate natin kung ano pa yung ma-accomplish natin at mas maraming biyaya yung dumarating. At mas matalino ka sa lahat. That's what I feel like. You know what? If they don't know it, at alam mo, mas lamang ka sa kanila. Mas marami ka alam sa kanila. Yung pinag-uusapan nyo to, puro tribute, puro respeto sa mga nauna, sa mga people that put in a lot of work to pave the way for the new people that's kind of coming into that to the era, whatever and shit. Anong masabi mo? Because when I first saw you in a Price Tag versus Makagago Sunugan, in which you started, by the way. Sunugan started before others, like before everything else. You know what I mean? The original Sunugan is the most viewed hip-hop battles in the whole fucking world and shit, you know what I mean? Flip Top is one for sure, so you got the 6 in the world. Yes, sir. So, I seen you over there, you know, the first time seeing, like 6 years ago anyway, I seen you on TV, and you got Price Tag right here battling a non-rapper, fucking Makagago, like a fucking real-life troll and shit. And then on his rap scene,
he started disrespecting like everybody else, Francis M and everybody else. Right. And this is what is teaching the kids, this generation nowadays. Yes. So most people, like most kids and most people, they have that kind of mindset where they no longer have respect. Yes. To Marami contribute. din How do you feel nagalit sa about akin. those Marami folks? din nagalit sa akin nung sinampa ko si Makagago sa battle rap. Stage. Pero Madami gusto nagalit pala, man no? yun eh. Diba? Parang Hindi. Parang ang nagalit sa akin, sino ba? Yung mga purista sa hip-hop. Parang ganun. Parang bakit bibigyan ng chance ang tumapak, hindi naman nag-rap. Parang ganun. Hindi naman siya rapper, hindi naman siya. Maraming ganun. I get that point, but you know, that's like, that don't bother me. So, rap at the end of the day is entertainment still. Yeah. Rap genre, hip-hop scene, industry, that's all entertainment. I make music every day without even announcing anything. I just released an album 3 days ago, Junio. I have to do no big rollout because I'm an artist at heart that creates and love releasing. You know what I'm saying? So I look at it in a subjective way. Now anyone can jump on a battle rap stage if they wanted to, and there's no one in the world that can stop me from picking whoever I want to choose to step on stage. So doon pa lang kaya kong i-defend yung rason bakit ko pinatapak. Alam mo yan, bakit ko Pero pinatapak ano yung si Makagago dati bago talaga sumapa ng subugan, rapper din talaga yun. Nag-rap siya, try siya mag-rap eh. Tsaka nagdi-diss siya, distract these songs. Kaya pag sinasabi nila yun, Nag-rap na rin talaga siya. para siyang snitch 9, para siyang Bago siya 6'9". ma-expose na yung sa may sunugan niya na bumatel rap. parang ganun yung Yung style niya bastos ng mga Mga tao. dis talaga. Yeah. So, mga troll talaga mga yan. So anyway, dati dinis din niya ako. Bago ko pa siya pinaakyat sa he got these songs about me. He got this song. First of all, he got these songs against Francis and his daughter and all that shit that got me pissed off, right? Yun. Pero hindi din alam ng lahat. Naging outcome din noon at saka bakit ko ginawa is ano ba nangyari? Napabura yung nawala yung kantang yon sa online. Pangalawa, pagkatapos ng event na yon, kumalma si Makagago sa hip-hop. Kumbaga nakibagay siya ng kahit papaano. Tapos nasa Asi, I mean, I don't know, did you notice? I noticed it that hindi na niya pinagtripan masyado yung mga rapper, no? You know what I'm saying? So, parang sa akin, I look for the outcome. Mapuna na opinion, makriticize kung nag-e-effort ka, kung may gusto mong mangyaring bago tapos hindi sila sanay sa lahat. Ipaglalaban mo yun. Kumbaga, lahat ng nag-breakthrough, laging may hadlang na kontra. Hindi nawalan. Napapunta ko na si Lebron 2 beses na po sa tenement. Pero marami pa akong maistorya ng mga may hadlang na kontra sa mga bagay. Hindi talaga mawawala no? Nakaganto na tayo dito. Nakaganto na tayo dito. Marami akong sitwasyon na pwedeng ikwento dito na alam mo yun. So, sanay na tayo sa hater. Mga hindi natutuwa. So what is that gonna stop you? Alam mo, ikaw, may goals ka ba na gustong mangyari na sobrang imposible? Ako, ang dami pa. So, ang dami ko pang inaabang haters na darating. Dahil sa magagandang gusto kong mangyari na hindi nila maintindihan sa umpisa. Teka lang. Cheers to the fucking goal na mga goal natin na mga imposible na mga walang naniniwala. Kaya si Mike, tinatawag talaga dreamer. Kasi talaga yung imposible nga, Araneta Dreams, diba? Wala pa nasubok ulit. Baka naman masubukan ulit ng isa pa. Kahit hindi ako, pupunta na rin lang ako, bibili ako ng ticket. Pero sinubukan ko siya. Para sa akin Araneta Coliseum Hip Hop, sinubukan ko siya. Buong puso, diwa at pera. Kulang tayo sa, kumbaga, naging industriya na siya eh. Yung hip hop ngayon, industriya na siya talaga na, pero yung pinaka-soul, yung culture, yung move na para sa culture, meron pa kaya mga artist na willing magbaba. Ano mo yun? What do you mean? Paano bara sumuporta sa culture? Hindi lang to basta yung pera yung pag-uusapan. Kumbaga, mapabayaran namin kayo, pero hindi presyo ng singilyo sa mga LGU o sa mga mayor na event na like million o 100,000. Third, magandang pag-usapan dito to. Kasi dati, una muna hindi nga tayo, sorry, pinutol kita. Kasi industriya shit to. Habawa, dati,
Ito para na rin kumbaga pambalanse na rin ng eksena kasi minsan napupuruhan ng mga organizers eh. Ayaw ko na maging organizer dahil sa mga asal ng mga artist sa organizers. Artist na rin ako pero hindi ko tatratuhin ng organizers sa mga naranasan ko sa mga artist nung ako yung naging organizer ng mga organizer ng bagay. So minsan may mga ang dami kong pinaglaban na, tinira nyo ako noon, nakalimutan ko na lang, pinagbigyan ko na, kasi ang dami ko ng pinagdaanan na bagay na natuunan ako ng pangit na salita dahil sa effort na maganda, malusog at gusto mangyari para sa lahat. So sa mga bagay na alam mo yon na bubuhatin mo yung paninira ng marami sa bagay na gusto. So I feel for organizers because ang mamahal na ng artist ngayon. Di ba? So, ramdam ko yung pagkasabi mo nun. So, ramdam na gano'n na yung eksena eh. Ako matagal ko nang ramdam yan bago pa naramdaman ng lahat yan eh. Kasi organizer ako eh. So, sa pagbabalanse ko, anong ginagawa ko ngayon? May mga events ako, napakasaya, napakadami. Walang pangalan. Mismo. Walang pangalan. Walang pangalan. Lahat sikat, lahat bida, lahat masaya, lahat natututo, lahat may mauuwi. Wala yung katakawan ng iba. Hindi na balanse ang eksena sa katakawan ng iba na pwede namang makibahagi, makitulong, makipagkumbaba. Hindi, matagal na siyang walang balanse ganon. Kaya natututunan ko yung mga bagong bagay kung paano ko poprotektahan yung bagong mga galaw paharap. Kung hindi pa niyo ako naintindihan kung ano yung Ganja Hoops NFT at ano yung Meta Hoops NFT, baka sa mga darating na panahon, maiintindihan niyo rin. Dahil sa mga experience ko sa mga noon, konektado man, sunugan man, tenement, picnic games man, nakapagbago ng buhay ng marami, nakapag-inspira ng buong mundo kung paano si Lebron tenement, paano ni Araneta, nakakalimutan na nila. So minsan, pag hindi pinapaalala, nakakalimutan. Pag pinapaalala, pinapahagingan, nagyayabang, nagagamit ng So ano ba ang solusyon? Kita niyo naman ang ginagawa ko sa solusyon. Kung hindi ako na-interview dito, hindi niyo mapapakinig to. Galaw. Pang-apat ko ng linis sa tenement, pang-206 ko ng basketball courts na napinturahan, pang-43 ko ng NFT courts na nabenta, mahaba pa listahan. Duel. So, you know what I mean? Like, I don't like to brag. I don't have a car. I don't have but I got, you know what I'm saying? I got my house, got land, I got cows, I got 1,000 songs put away. You don't have, you could be independent, you could just be yourself, and you could reach as far as me at this age of time and still be healthy and still love what I do kahit mahirap. Yun lang. Na masaya. You know what I'm saying? It's a real life definition of action solves all. It's what, Big Bro's talking about and shit. Action, man, Balance, health, family, partner, you know what I'm saying? Speaking of the LeBron James, how did they came about where you connected with him and you have him flying over here to the Philippines? It's just like synergy, strategy, luck, timing, hip hop, cannabis, and the love for sports, basketball is specific. So, that's what brought LeBron there. Everything else is magic, like just magical timing, kumbaga, is to be sold and not to be told. Check it out in Netflix, the story how LeBron James made it to the tenement. Sa totoo lang po, mahabang istorya talaga kung paano. Ngayon, kahit ngayon, hindi nila alam kung paano nakarating si LeBron James. But it's definitely through me, like, doing the picnic games, doing the tournament, the one that I showed you with the Instagram, natuklasan ako. So marami, talaga siya, maraming positioning.
Alam mo, bro, ang dami mong sinabing maganda, sunod-sunod ngayon lang, ang dami mong sinabing maganda kung paano nakarating si LeBron James sa tenement sa basketball. Pucha, is it weird na naalala ko lang yung cannabis? Ito, si ano to? Mabuhay Maharlika sa Thailand na naging ano rin po ako, isa sa may-ari ng unang Philippine team cannabis dispensary in the world, which is in Thailand called Mabuhay Maharlika. So naging may sarili din po akong history ko na rin po na may sariling strain, sariling weed. Swift you don't know, now you know. Swift Runs, Pinoy's Finest OG at Ganja Hoops na strain na pwedeng mabili sa Thailand, na yung kita nito napapaghatian ng komunidad ng may-ari ng NFTs. Pag natapos na yung pelikula, iaambag na lang doon, bibilang-bilangin, ipaghahati sa mga taong naniwala. So these are kind of like new to people. Those who are Ganja Hoops NFT owners, thank you for believing, thank you for trusting. You guys, salamat sa malakas na movement na to na alam nyo na, yung mga may alam, if you know, you know. So, sa mga abang. Yes. Nakaka-excite po talaga kasi kahit ako hindi ko alam na makakaya kong maabot yung mga Ice Cube na usapan, yung mga Spike Lee dati na pinupuntahan ko. Ngayon, parte na rin ako ng galawan ng New York Knicks, ng mga Hoop Bus, International. So, hindi sa music ko naman, Hulyo, yung sunod na parating. Kakagawa ko lang ng kanta kasama si Kiyo, 3 kanta nung isang araw, bago pa lang yon. So, abangan mo, dami. Hindi alam yung mga paparating. Unreleased kanta with Bugoy, with Alj, Just Hush, with Francis M, unreleased. Still, unreleased. Dahil pang bala, no? Sa videos pa. Kanina yung videos, pinanood natin, batang-bata si Abra. Si Smugglers, talagang daming tao. Tsaka yung random lang yun. Sabi ko, masilip nga mga nito. Like you said, I need people to categorize this and put it out. Kasi nung panahon na hindi po yung mga vlog, mga ganun, sila Mike Chip talaga, camera gangster na to. Kahit sa mga tayo may camera. Yes. So, daming clips na naibon. Pasaway na clips pa yung iba, sobra. Pang trending. So, sa ngayon naman, Mike, ano nang pinagkakabahalaan ngayon ng isang Mike Swift? Ako, bago kong passion yung natutunan kong magsulat ng sarili kong movie script, pelikula. Talagang movie ang kasi hanggang ngayon hindi pa ako nakakabuo ng isa, tapos inaral ko bakit hindi ako makatapos ng isa na ako yung dahil lagi kong sino-shortcut, lagi kong minamadali, laging alam mo yun, parang sobrang malaki yung bagay na gusto kong mangyari, so kinukulang ako sa huli. Kinukulang ako sa gitna. So marami akong trailers. Dami kong movie trailers. Pero hindi naman siya naudlot. Hindi naman siya tayo naman ang may-ari. Kumbaga trailers lang siya sa ngayon. Kaya natin tapusin pag tamang oras. Na-present ako na rin siya sa Netflix Philippines. I already presented to Netflix Philippines, but it's just trailers and talking to them. So remember, the Ganja Hoops, inumpisahan natin, nililipad ko pa si Michael Bars dito sa Pilipinas para i-shoot yung part niya. Nag-shoot pa ako ng si Ice Cube ng Pinas. Diba? So, hindi naman yun na realization lang na grabe naman, ang mahal para magrenta ng crane. Ilang araw kailangan yan. Bili na lang tayo. Tigil muna yan. You have to know when to also stop and say, quit muna to, hindi pwede tuloy to. Lunok muna ng pride. Pero matideliver at matideliver. Well, I have no choice because maraming nakatutok sa akin, naniniwalang tao na nakaabang. Pero ang maganda dito, nung binenta ko yung pelikulang to, isang paragraph, isang picture, at isang paragraph na pangako na makakatapos ng pelikula na maibebenta, na mapapaghatian ng lahat. I lived up to all my promise already. Kumbaga sa mga bumili noon, na nagampanan ko na yung kontrata doon. Makabenta na lang yung goal, pero pag binasa nila yung kontrata, nagampanan ko na. Ginawa ko na yung trailer na susunod para maibenta. Maibenta na ma-offer. Alright, so for me to finish a movie is the goal. Pero dahil nagawa na natin yon, sumubok pa ako ng isa. Token.
Web3 project, Blaze, support sa Ganja Hoops. Punta kayo ni OG Sacred sa Thailand. Pagpunta doon, okay, may side project ako na buwis buhay. Nakashoot. Hindi pa tapos. Nasa akin ang trailer. Ilan na ang pelikula ng Ganja Hoops ngayon? Ilan. Hindi. Kumbaga, nung nagdagdagan nung isa pa, dalawa na. Trailer. Okay, hindi pa tapos. Nadyan, gawa pa tayo kasi intay natin yung funding doon para makatulong doon. Ang importante, nasa akin ang panggawa. Nasa akin ang equipment, nasa akin ang na hindi na-renta. Yun yung napag-ipon ko para sa mga taong pumusta ng mga sa kanilang kabayo doon sa ngayon. So sa mga tao na kumuha doon na $10 yata, gano'n, wala na nagko-complain, G. Kumbaga, nanunood na lang sila tapos nag-cheer. Yung mga iba siguro, alam mo, may mga bumili pa ba na hater? May bibili ba nito na tapos, I wish he fails? Meron bang gano'n? Bumili ka, Di ba? Parang, maganda yung kilala ko, meron ako nun, dalawa sa yung grupo nyo, meron din akong exchange energy with JC. Meron din kayong libre. Kasi 4,293 of NFTs for that movie exist. So whoever got those is part of the stockholder of this movement. Dati pelikula lang siya. Anong meron na ngayon? Strain, songs, Meta, Facebook, YouTube, podcast, Spotify coming. Yung kita noon, transparent ko lang ipapakita sa lahat ng meron. Pag meron na, nakabenta ng pelikula, ipapasok mo sa isang dashboard, mala GCash, kung sarili mo GCash. Pag nakabenta na tayo ng pelikula, so sa mga nagtatanong na NFT owners, kung nanonood din kayo, yun na po yung ating update doon is marami na tayong trailers, may isang tapos na Turtle Beach musical na documentary, part ng series. Ito, susundutan pa ng marami. We in good hands. Ice Cube got 300 NFTs. Yeah, patience lang. Patience lang. Darating. At saka biro nyo, binibigay ko na ang lahat, pati mga footage kong amin, binibigay ko na para paghatian natin lahat. No? That's what I'm saying. Nobody can complain in this movement, really. Like, it's like I'm sharing everything that's mine with everyone. Lahat na sumugal doon sa... Facts. Yeah, nice. Waiting lang. Okay, mainit guys. Wala naman nainip. Mas naiinip pa yung mga hindi bumili at nakatanggap. yung mga mainip pa yung mga nakatanggap na hindi bumili. Alam mo yun? Mas nainip pa nga yung mga nag-aantay ka ma-fail eh. Yeah. Nainip sila. Mas nainip pa sila eh. Kasi iniintay nila akong mapagod, masira. Mismo. Mamatay siguro. Huwag naman. Tagal na yan. You know what I'm saying? It's like naghihintay lang sila na ikaw ay madapa, sumuko, magkamali. Good news ako sa inyo. Ayan na. Gusto mo rin. Good news. Hindi mangyayari ang iniintay nyo. Mga pakilala na kayo. Hanggang ngayon, ganado pa rin. Oh, yeah. Tangin na. Hanggang ngayon kayo, yamado pa rin. Yeah. Sigurista kayo, ha? You know what I mean? It's fun. This game, hip-hop is fun. Life is fun. You know what I'm saying? Pag pinanganak na tayo, papunta na tayo doon sa mamamatay na. Gagawin lang that's totoo yun. Pero ang gagawin niya talaga natin is nagawa tayong mga magandang experience, makakaranas talaga tayo ng hindi magandang experience, pati ng buhay natin yan. Ang importante talaga sa uli, natututo tayo. Yes. Hinga na lang. Remember to breathe every day. That's it. Breathe. Don't block. Breathe. Don't block the blessings. Breathe. You gotta breathe. We gotta fight to live. That's what we need to do. Be healthy. Tell the hip-hop, yung mga kaedad natin, be healthy. Yung mga bata, think to live healthy. Wag niyong ida-down yung mga matatanda. Matanda na kayo, tatanda rin kayo, tanga pala kayo. Diba? So wag nating titirahin yung matanda. Lalo mo kung may tumatanda na kami. Si Third tumatanda na. Lalo na kayo kasi ang pasimple, yung fame, yung numbers, yung mga matatandang artist, parang maliwala sa kayo. Kasi tanda na yan. Darating din sila doon.
Darating din sila doon. Kumbaga, respect pa rin talaga. At magkakaroon maraming batang bago Magkakaroon na maraming na bago. papasok sa sa eksena. Paano pagka nagtinom sila ng ganat sa kanila naman bumalik yun? Tsaka nyo siguro maintindihan yung ginagawa nyo. Dati, kahit sa lyrics ng lagi kong kasama, hanggang respetuhin at bayaran, mga rapper sa Pinas, yan ang aking habol, alam ng Diyos yun. Siya ang lagi kong kasama. That's 2004. I still live that. That's it doon. Nakakatawa. Happy ako doon. Oo, totoo. Masakit lang pag ako ang nagbibigay. Masakit lang pag sa akin ang hinihinga ng malaki. Oh, yun nga. Yeah, but you know, whatever. I'm happy about that. But my point is, balance din, my brothers and sisters. Yung mga willing magbaba ng baraha para makagawa tayo ng, alam mo yun? Kung ayaw. Oo, Kung kailangan mataas habang buhay, kaya naman. Pero alam ko for sure na hindi rin sobrang ganda ang balik ng ganyang klaseng. Mas tibayan natin yung kumbaga tinatawag na yung foundation. Kailangan natin na mas matibay na pundasyon. Kumbaga, mas kailangan pa rin natin yung culture kasi yung culture nga yung soul ng ginagawa natin. Pag naging usapang talagang pera-pera na talaga yan is sasabog na lang din yan at mawawala lang. Ayaw ko nung pag gano'n. May yung mga rappers na pera-pera. Sa mga, if you notice, sunugan is stagnant because I don't really want to deal with, lalo na dati may PSP naging 2 million na nagka-pressure pa nagka-pressure. Babattle na lang ako kasi hilig ko ang battle rap. Makikipag-usap at makikipagtrabaho ako sa mga tao na, you know, humble pa rin sa eksenang to. Hindi yung feeling sobrang taas na. Sobrang... Yun, hindi na maabot. Sobrang taas na. Sobrang TF ng usapan. Bawat bukong bibig, TF. Pwede talaga paningin lang sobrang mahal na kapag mga talaga mga movement ng mga government, mga event ng mga not for fellow or like kung sa kapwa mo artist. Para sa akin, parang konting ano lang. Tansya din. Siyempre, kung bagay ikaw rapper ka din, alam mo naman din yung magpapa-event na hindi naman din talaga ano to eh. Hindi naman to malaking company. Lalo na tayo na yun, dami na nating alay sa charity din, ganyan. Tsaka, pinarasuhan ko ba kayo kahit isang beses? Meron ba diyang isa? Wala akong pinapasuhan dyan kahit isa. So, kung may presyo naman ang iba dyan, okay naman din. Pero, I don't know. Kung ganyan ang presyo nyo sa inyong mga, papaano pa yung presyo ni Third na may OG na sa game, di ba? Wala lang ako. Kiss lang ako. Yun lang. But it's so good. Keep it up, man. You know, we gotta balance. We're all trying to figure it out. Lahat tayo, bago sa lahat, bago sa atin to. Kaya wag din tayo, keep sharp. Wag tayo magpaisa. Okay din yan. Protektahan nyo ang inyong mga grupo, inyong mga sarili. Alamin nyo yung mga kontrata, alamin nyo yung mga agendas ng mga taong mabilis na nagpe-presenta. Lagi yung mga unang nagpresenta, yung mga malaking pinapakita at mabilis na pagkikitaan. Yun madalas yung nakakadapa, nakakabigo, nakakasira. Promise. Kasi kahit wala na si ganito, wala na si ganyan, nasaan na, dati ang ingay, dati ang yabang pa. Hulaan nyo na kung sino, baka 3-4 na pangalan agad, pwede mong isulat dyan. Yun lang. So, excuse me, matanong ko lang pare kasi hindi ko kasi alam kung ano yung basihan ng mga TF eh. How do they, paano nila na sa utak nila yun na eto na yung presyo nila pag hihingi sila ng TF? How do they, is this a standard thing that everybody pays? Or mag-iimbento na sila ng numero sa utak nila na ito yung bayaran mo yung TF para pwede lakasan lang din kasi ng loob eh. Lakasan din ng loob. Shoutout nga sa mga artist na na mataas din magpresyo kasi lakas din ang loob nila. Mahirap yun kumbaga parang deal or no deal lang din kasi yan. Kumbaga pag gusto mo ng presyo ko, pag inabot mo yung presyo ko, ayos. Pero pag hindi, okay lang din. Parang kung kaya mo siyang mapabayaran, okay rin naman sa akin yun eh. You know, the only thing is like, look, are you a person who's just thinking for yourself, or are you a person that's thinking for everybody? Because I need to separate you now.
I need to find out who's thinking for everybody because I can't fuck with y'all who's just thinking for yourselves, honestly. Because that's what I've been like. That's what my battle is. Ang kinakampihan ko yung independence sa yung pinupush ko, yung pinapa-inspire natin. Tapos may kalaban tayong majors. Ang iba kaibigan pa. Pero yung inyong paninindigan at sistema kontra sa kalayaan ng independence. So hindi ko pwedeng sarado yung bibig ko para sa ikagagalak ng kakilala o kaibigan na ang kakampi ay kalaban ng mga tutulong sa pag-unlad ng independent side. I don't know if y'all get that, but you know, those who can reach and grasp na gets that, yun din ang rason bakit ganito ang aking galaw at hindi sa mga bagay na may mga plaque sa dingding, may red carpet sa gitna. Iba, ang sirkulo ko is tinutugtog ako. I mean, it's just totally different perspective and different way of approaching and thinking of how to make a living with our music. That's, you know what I'm saying? deep right there. Yeah. Sa updated pa ba ngayon sa sa mga bagong artists ngayon? Yeah, Mga of course. Yeah. And they're all still willing to work with me. They all still parang, Kuya Mike, pag kailangan mo ng ganito, Kuya Mike, kailangan mo ng hook or guest ka sa akin. Yeah, no, they still mess with me. All the new up and coming. Kasi ano naman, kumbaga, maliit lang naman ang komunidad natin eh. Organizer pa rin ako. I still put open mics all together. I still know. How you think? I got a project with Bugoy na Koy Koy before the two joints Bugoy na Koy Koy that who he is today. It was written with Barrio Verde, who's Al James before. So I've been working with people before they're big stars all the time. From Looney to Abra to things to everybody to you when you're your first mixtape, your second mixtape, your thing. You feel me? So that question just like am I familiar? Are you familiar too? I'll ask you because I'm still outside every day. You know what I mean? Very much so. And I still record like a maniac. Kumbaga, tuloy pa rin yung pagre-record ko ng mga kanta. Libo-libong kanta nakatabi lang. Sarap. Sa independent space na pwede pa siyang pumutok kahit 20 years old na yung kanta. Na dati, hindi rin siya binibigyan ng importance. Dati, quality over quantity. Now it's like, motherfucker, quantity counts too. You know what I'm saying? I got, you know, and there's quality in that. Like, there's a quality part in each of those songs somewhere. There's a quality sentence, quality thing, there's something there. So, hindi masama yung madami sa panahon ngayon na pwede mong ilabas araw-araw. So, nakuha ko na yung mentalidad na yun nung hindi pa siya uso maging ganito ngayon. Tapos, ang pedal to the metal. Same with painting courts and taking pictures. If there's a record book for that, I hold the most. Ang daming ginagawa no? Paano nyo po naisip na mag-paint at magpaganda ng courts? Like, ano po yung What was the origins? How did it all started when, start painting courts? New York City is the mecca of basketball in the world. Every park jam, we paint, we drink, we smoke, we hoop, we dance, we party. In-apply ko lang yung mga natutunan ko doon. Tapos, hinaluan ko ng pagka-Pinoy ko. Pag nakita nila kung anong klaseng courts ang meron ng Pilipinas, hindi na kailangan ng permits para mag-paint kung saan-saan. Una. So, pangalawa, naging escapism ko yan. Naging outlet ko yan para matakasan ko ang kupal ng hip-hop. Sa mga kupal ng hip-hop, dito muna ako, magpipintura na lang ako kasi dito sa mundong to, welcome kami, mahal kami, appreciated kami, hinahanap kami. That's how I felt. That's why I started. Doon ko rin ikinalat yung kalendaryo. So people think I'm not, like, parang nawala. Hindi, nagawa lang. Naghulma lang ako ng movement na kailangan kong babaran para sa bagong henerasyon na parating.
magkadagdag ng perspective, hindi yung tayo magpataba, tayo magpasikat, tayo pinakamarami, pinakamalaki, pinakamamahalin, you know, I made it fun to perform for a few people, you know, I made it fun to do things that is not flashy, you know, I made it fun to clean the tenement right now. I made it also to start cleaning the tenement right now. So I just want to, yun yung mga spaces na gusto kong dagdagan kasi yun yung kulang. Yun. Ito pa pala, no? Kuya, may tatanong ako sa isa lang. Kumbaga, si Crazy Kyle, nag-announce na ng resign na retire na siya sa pag-arap. Kumbaga, anong masasabi mo? Sa akin, fake retirement. Fake retirement? For me, like, you know, everyone says they're gonna retire, but when you're a rapper and a rapper at heart, you're gonna rap. You're just gonna say that because you want the attention for now for the retirement, but guarantee he'll make another song. Guarantee he'll make another verse in his life. That goes for everybody. That goes for not just for Kyle. Pero yun lang ako. That's my honest opinion. Like, kasi hindi talaga mawawala yan. Ilang beses na nagretiro si JC. Nagretiro si Jordan. Nagretiro si Kyle. Like, last album, no? Yeah, papansin moment. Yeah. Parang last fight na naman ni Pacquiao yan. Parang gano'n siya. You know what I mean? Yeah. That's crazy. I mean, not to start na, you know what I mean? That's just, yun lang talagang honest opinion ko. Kasi mahal niya mag-retire. Mahal ni Kyle mag-rap, hindi titigil yan. Gagawa pa rin. Siguro yung focus niya lang, hindi na talaga sa talaga. I mean, his business is doing well, he's doing this, you know. Yeah, you're not. Shout out to Crazy Kyle. Kyle, you know, that's another person that, you know, we peace, you know. We had beef before, but it's nice to be at peace, you know what I mean? It's honest opinion. Hindi talaga mawawala yan. Gagawa at gagawa pa rin. Yeah, come on. I'm retired din sunugan. Ayaw ko na susunugan. Quit nga ako. Pagbalik ko dito, nasa akin pa sunugan niya. Sinabi ko lang din yan noon. Ayaw ko na, retire na ako. Pero, baby ko yan. Retire na ako. Yeah. You know what I'm saying? So, hindi talaga mawala, no? Hindi mawala. Opinion ko ng hinanap mo. Bagong experience, bagong thoughts niya habang lumilipas ang panahon. So parang, kung bilang marunong sumulat, parang sayang to pag di ko to sinare. Parang pag di ko to ginawa, yung mga bagong thoughts, bagong experience. Oo. Di ba? Alam mo, ito, sabi sa akin ni kapatid kong si Looney, dahil sobrang pulido nila gumawa ng kanta. Kasi ang daming nakamasid, daming nag-aabang, ang daming pressure na bawat kanta, napakaganda at kailangan. Ang kagaya kong araw-araw gumawa ng kanta, journal, may mga mapagkakamali pa. May mga nakakalusot na thoughts na ang ganda nito. Ito lang, part na to. Alam mo yan, so may mga nakaliligaw na poetry sa araw-araw na pagsubok na hindi mo na mailalabas dahil sa pag-filter mo ng alam ko na kung sa Anis Magto na yun niya, naging kahit siya yung nahawa siya sa gano'n nila Looney na parang perfectionist. Kumbaga parang sa sobrang perfectionist, hindi na nila nalalabas. Hindi nalalabas. Kasi gusto yung maging pulido talaga, sobrang pulido. Para sa akin, ang paggawa ng kanta is pag natapos mo yung kunyari, nakatapos ka na ng verse, chorus, masaya ka, masaya nyo yung puso mo, okay ka doon, okay na yun. Pero ako, hindi ako masaya kung hindi ko nailabas. Yun ang pinaka hindi masaya. Oo naman. Nakurap sa file. Oo, yung masakit yun. Na, diba? Masakit para sa'yo, masakit pa sa breakup yun na experience ko eh. Fuck that, yeah. Experience ko eh. Masakit eh. Ang dami nun eh. Basta wala. Lalo yung mga sa mga notes, mga verse. Dami kong ganong manghihinayang ka talaga eh. Facts. Pero kumbaga sa paggawa, once na masaya ka na doon, wala ka nang pwedeng ibang tignan doon na baka magustuhan ni ganito, baka mapangitan si ganyan, baka hindi pakinggan ng listener mo, hindi yun. Basta masaya ka na doon sa ginawa mo na yun, yun na yun. May mga kanta ako, lumabas yung Hunyo, halimbawa, yung ngayon lang. Ngayon, dahil hindi ako kagaya ng mga masiselan sa paglabas na, alam mo, sagrado siya sa akin pero hindi ganun na sensitive. Para mo, nota mo, ba't mo pinalit na ganito? Ilabas yan sa, iuulit. May ganun na obsession eh, alam mo yun. Si Abra, sobrang, delicate siya sa kanyang art. Pag may mali na kaunti niya, parang paniki lang nakakarinig. Papapalitan niya yan. Alam niya,
So somebody like me, see a mistake in my album or whatever, tatawanan ko lang yan kumbaga, nakaka-cringe. Kumbaga kahit ako, papakinggan ko. But that, for me, that gives, sometimes that's the magic too. Yung mistake, yung pa yung nagpaganda o kung ano man, you know what I mean? So naging ako sa ganong, misforgiving ako sa sarili when I hear. So on my last album, there's a part na dapat nasabi ko, kung naparinig ko, kung binigyan ko siya ng oras, na pinabura ko siya. Kasi, it makes me feel like, parang tanggalin ko na to. Parang sa end na kanta, may sinabi na, hindi ko alam kung saan to mapapapunta. Parang yun yung gusto kong sabihin. Yung nasa album ngayon, hindi ko alam kung saan to mapapapunta. Parang ganun yung ending, mapapakinig ko siya. Mapapakinig ko siya. Putulin na to, tatawa na lang ako. Tapos, private joke ko na lang. So, if you guys want to listen to the song, it's called Hang In There. Second track of my new album. Napakinig ko yun. Dahil mapakinig ko, parang gusto ko nang i-fast forward yung track 3. Kasi yung last words noon, ang ganda na ng buong kanta. Tapos nung huli, kasi hindi mo alam kung saan siya mapapunta. Yung nahihiramay ko and take it off. But I'm the type to leave it there. So, it's different folks, different artists for different tastes of how they want to approach their art and release it, right? Iba talaga yan. Kahit sa pari yung video, ilang beses ako na, fuck it, I don't give a fuck. This is how I talk. Just do it better next time. Shit. Tapos, pag inedit pa nila yan, parang kukunin lang nila yung mga palpak na pinagkasayan. Parang kang pinaka-abnormal na tao sa buong mundo. Daming. Kaya okay din na dagdagan ko ng dagdagan para masanay na sila. Sige, masanay na kayo na may ganyang moments. Yeah. Mga bloopers. Kaya nga tayo naka-live ngayon, di ba? Oo. First time nyo nag-live, first time. Gusto nyo talaga live talaga para talagang professional yung nakagawa nila. Like, makikita nila yung mali, makikita nila yung kung ano man, hindi perfect. Yeah. Tsaka gusto natin gawin yung konti lang yung nakakagawa. Diba? Live, di ba? So, anyways, kaya Mike, kung may gusto kang sabihin sa mundo. Ito share ko rin to sa mga sabihin natin sa mundo. Share natin to. Kung anong sabihin mo, kung ano gusto mong sabihin sa mga gusto mong i-share sa mga nanonood ngayon, ano siya? Ano yun? Wala. Wala sa buhay nyo. Wala kayo sa buhay nyo. Wala akong gusto ibahagi. Ako pa sisihin nyo sa huli. Sabi kasi Sabi ni Mike, pag nagsumikap na ako, magkakaroon ako ng pera Nagtrabaho ako ng 9 to 5. Isa, kayaman ako maging malusog. Kasi yun ang magiging mitsa ng kasiyahan. You cannot be healthy if you're unhealthy. You can be happy, You cannot be happy when you're unhealthy. It's hard to be happy when you're unhealthy. And that goes mind, spirit, and soul. You gotta be healthy sa katawan at healthy sa pag-iisip. Tapos ang ganda na. Parang everyday hindi ka pwede, parang mahirap ka matalo. Kahit talo ka, okay lang. Nakakagalaw ka kasi malusog ka. Oo. Makakalaban ka, makakapagbigay ka sa iba ng tulong. So yun yung ko talaga, parang siguro lalo habang tumatanda, parang kailangan na lalong i-apply yan kasi pag mas bata, pero hindi rin mga bata ngayon, ang bibilis na rin mga So you guys gotta be aware of how you guys, what you're doing with your body, what you're eating, I guess. Ang mahirap din, di ba? Kontrolin yung part na yan. Ano pa bang pwede nating ipayos, Una. Huwag kayo mag-scatter. Okay, mag-scatter. Yan. Pa yan. Diyan lalabas yung sakit mo pag naubos yung pera. Sakit na tuhod. Gusto yung gumaling. Madali gumaling. Nalagnat. Oo. Kumbaga kung may mga tao nagsasabi sa inyo yan na kaibigan nyo na huwag kayong magsugal, kumbaga totoo sa inyo kasi sinasabihan kayo para sa ikabubuti nyo din. Iba sinagahit pag sinasabihan mo siyang tulog yan. Mga nagahit po sila Hindi. Tayo, kuwari, pinagkasabi natin sa mga bata, wag nang makulong.
Diba? Kasi hindi lang yung dahil sa makukulong siya, pakialam ba natin sa kanya, yung pamilya niya magdudusa rin, magulang niya, malulungkot, mag-depress, madadamay. So wag yung isipin yung damdamin niyo, pakulong kayo, pero yung isipin yung pamilya niyo rin na madadamay, na perwisyo kayo. Tapos, kung sakaling nadali kayo, di mayroon kayo nasa kara kayo, sino gagastos ng ng burial nyo? Sana ko sobrang yaman nyo na, di ba? Saka huwag kayong magpapakamatay. Huwag kayong sasaktan ng sarili. Kung may problema, kung sa pera din lang, o sa babae, ito muna, sa pera din lang, merong chance ka pang mag-troll sa Facebook, mag-troll ka naman muna bago masaktan ang sarili mo. Magsubok ka muna ng mga ibang bagay kung pera. Kung babae man, sumama ka lang kay Kaloy, kay Kuya Josh daw. Si Josh, magaling tumulong. Gawin natin ang mga joke lang yun. Kumbaga, pag yun din lang, wag, mahaba pa. Marami pa ang pwedeng gawin. Huwag kayo malulungkot. Marami ka pang mapapanood sa buhay mo. Oo, so yung mga ganun, hinga lang, breathe, you gotta learn how to breathe, I guess, and meditate and stretch, and I like pushing for that. Okay, maihiyang makipag-usap, sabihin yung nararamdaman nyo, naiisip nyo sa kaibigan nyo o sa magulang mo, maging open ka din. Automatic na kung nagsasyabu ka, yun muna, bago mo ako pumunta sa amin, tanggalin mo muna yan kasi kumbaga sa qualification na requirements, tutulungan kita. Tanggalin mo pero mismo yung mga ganun, wag kayo magsasyabu. Isa pa yun. Kaya Kuya Mike, you never had experience on that one? Yeah, no, I tried that shit twice. That's enough for me to know that's not a cool drug. Hell yeah, that's a messed up drug. That's dirty. That's disgusting. Every time, that's why I say that in my songs. I push it. Why? I tried it. I experienced it. I'm like, this shit? That's why y'all be ready to sell your kids for this shit. Ready to sell their bodies. Yeah, y'all crazy. This shit, I can understand why. It's a strong drug. Kung walang nagmamahal sa'yo, wala kang minamahal na bagay na maapektuhan, kaya kanyang hilahin, higupin. Mismo. We seen that happen in the Pinoy rap scene. I got too much friends that came across in America that came across. They still go across. Filipinos in the other countries, they got to go through that. And I see that all the time. Kung saan ako nagtutur, di ba tayo? Sa ibang bansa. Makikita mo yung mga Pinoy, lulong sa shabu pa rin. Sa iba't ibang bansa. Kaya, sana maayos natin yan. Wag na kayo maganyan, mga brothers and sisters. Kasi hindi maganda. Hindi talaga. Wag na kayo turo-turo pa kung bakit pangit ang nangyayari sa paligid nyo kung hindi nyo mabubura yung part na yun muna. At hindi yun makukumpara sa cannabis at marijuanang gamot na ipinaglalaban pa sa Kongreso. Wag nyo ikukumpara yung ganun. Tsaka hindi rin naman yan sa, you know what I mean? Just, I don't want people to feel a certain way, but ganun talaga chemicals. I was just thinking to my head, I want people to feel a certain way. Yeah, I know. It's like, you know what? It's like, I don't want to judge and be harsh on people that's already going through the struggles of trying to beat it. Kumbaga, alam naman nila yung mali, pero mahirap talaga siyang labanan. Pero kaya niyo labanan yan. Yes, and sigurado po kayang-kaya kasi po, nagawa po namin. So, kung nagawa namin, kayang-kaya niya rin gawin lahat. So, ano na pare? Yeah, so, man, we appreciate you, big bro, man, all the way from may mga ewan, napulot din yung iba o baka hindi nila alam tungkol sa mga nagawa natin. That's not the tip, the iceberg of what we're talking about here. That's just like basically, you know what I mean? Pero it's just a coincidence, or let's just say it happens for a reason. Ilang best tayo dito nag-podcast. Lahat ng nakasama natin dito, nakausap natin dito, until now, until to the present, big bro Mike Swift, we all have something in common and shit, which is we're all dreamers. Talagang sinugan nila yung lahat, galing sila sa wala, naniwala sila sa
sa Diyos. Ako, naniwala ako sa Diyos, nagtiwala, boom, na-reward ng aming pagtiwala at pagkilos. And until now, we're showing by example that anything's possible and shit, man. Tama yung mga sinasabi. Tsaka kanino ba kayo makikinig? Sa sa artista lang na nagtuturo sa inyo na hindi naman niya pinagdaanan, o sa mga talagang totoong tamang pinagdaanan niya yung mga sinasabi niya sa inyo? Siyempre, mas totoo yun kasi yun yung totoong nangyari sa totoong buhay. You know what I mean? So, eto po, maraming salamat po. Now, people have an idea how hip-hop games, here in Pinas and how it started, the culture. You got the humidor and shit, man. Lahat tayo dreamers, anything's possible in this. Sa mga naghihintay po dyan, kung kailan kami magkakamali, susuko. Don't hold your breath and shit, man. This is just the beginning. Umpisa pa lang po ito. Yes, sir. Yes, sir. Breathe. Hinga lang. Yeah. Hinga. Hinga lang. And you already know. With that being said, you all know what time it is. Say what you mean and mean what you say. It's real, recognize real, homeboy. Yeah. Out of here. Yeah.